Kabanata 54, Ang Mabuting Samaritano. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 25 hanggang 37. Sa kwento ng Mabuting Samaritano, inilarawan ni Kristo ang kalikasan ng tunay na relihiyon. Ipinakikita niya na hindi ito binubuo sa mga sistema, mga credo, o mga ritual, kundi sa pagsasagawa ng mapagmahal na mga gawa, sa pagdadala ng pinakadakilang kabutihan sa iba, sa tunay na kabutihan. Habang tinuturuan ni Kristo ang mga tao, tumayo ang isang tagapagtanggol ng kautusan, at tinukso siya, na nagsasabi, "Guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sa hingal na atensyon ng malaking kongregasyon ay naghihintay ng sagot. Naisip ng mga pari at mga rabay na saluhin si Kristo sa pamamagitan ng pagtatanong sa abogado ng tanong na ito. Ngunit ang tagapagligtas ay hindi pumasok sa kontrobersya. Kinailangan niya ang sagot mula mismo sa nagtatanong. Ano ang nakasulat sa batas? Sinabi niya, paano ka nagbabasa? Inakusahan pa rin ng mga Hudyo si Jesus ng basta-basta tungkol sa batas na ibinigay mula sa Sinai, ngunit ibinaling niya ang tanong ng kaligtasan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sabi ng abogado, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo ito, at mabubuhay ka. Hindi nasisiyahan ng abogado sa posisyon at mga gawain ng mga pariso. Siya ay nag-aaral ng kasulatan na may pagnanais na malaman ang tunay na kahulugan nito. Siya ay may mahalagang interes sa bagay na iyon, at nagtanong ng may katapatan, ano ang gagawin ko? Sa kanyang sagot tungkol sa mga kinakailangan ng batas, ipinasa niya ang lahat ng misa ng ceremonial at ritual na mga tuntunin. Para sa mga ito ay hindi siya nag-angkin ng halaga, ngunit iniharap ang dalawang dakilang simulain kung saan nakabatay ang lahat ng batas at ang mga propeta. Ang sagot na ito, na pinuri ni Kristo, ay naglagay sa tagapagligtas sa mataas na lugar kasama ng mga rabay. Hindi nila siya maaaring hatulan dahil sa pagpapahintulot sa kung ano ang isinulong ng isang tagapagpaliwanag ng batas. Gawin mo ito, at mabubuhay ka, sabi ni Jesus. Iniharap niya ang batas bilang isang banal na pagkakaisa, at sa araling ito ay itinuro na hindi posibleng sundin ang isang tuntunin, at suwayan ang isa pa, para sa parehong prinsipyo ay tumatakbo sa kanilang lahat. Ang kapalaran ng tao ay matutukoy sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa buong batas. Ang pinakamataas na pag-ibig sa Diyos at walang kinikilingan na pag-ibig sa tao ang mga prinsipyong dapat gawin sa buhay. Natagpuan ng abogado ang kanyang sarili na isang lumalabag sa batas. Siya ay hinatulan sa ilalim ng mapanuksong mga salita ni Kristo. Ang katwiran ng batas, na inaangkin niyang nauunawaan, ay hindi niya isinagawa. Hindi siya nagpakita ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Hinihiling ang pagsisisi, ngunit sa halip na magsisi, sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Sa halip na kilalanin ang katotohanan, sinikap niyang ipakita kung gaano kahirap ang pagtupad sa utos. Kaya't umaasa siyang kapwa mapigil ang paniniwala at ipagtanggol ang sarili sa mata ng mga tao. Ang mga salita ng tagapagligtas ay nagpakita na ang kanyang tanong ay hindi na kailangan, dahil siya mismo ang nakasagot nito. Ngunit nagtanong siya ng isa pang tanong, na nagsasabi, sino ang aking kapwa? Sa mga Hudyo ang tanong na ito ay nagdulot ng walang katapusang pagtatalo. Wala silang alinlangan tungkol sa mga pagano at mga Samaritano, ang mga ito ay mga estranghero at mga kaaway. Ngunit saan dapat gawin ang pagkakaiba sa mga tao ng kanilang sariling bansa, at sa iba't ibang uri ng lipunan? Sino ang dapat ituring ng pari, ng rabay, ng matanda, bilang kapitbahay? Ginugol nila ang kanilang buhay sa isang round ng mga seremonya upang gawing dalisay ang kanilang sarili. Ang pakikipag-ugnayan sa ignorante at pabaya na karamihan, itinuro nila, ay magdudulot ng karumihan ng mga ngailangan ng nakakapagod na pagsisikap na alisin. Ituturing ba nilang kapitbahay ang marumi? Muli ay tumanggi si Jesus na madala sa kontrobersya. Hindi niya tinuligsa ang pagkapanatiko ng mga nanunood para hatulan siya. Ngunit sa pamamagitan ng isang simpleng kwento ay iniharap niya sa kanyang mga tagapakinig ang gayong larawan ng pag-agos ng pag-ibig na ipinanganak sa langit na umaantig sa lahat ng mga puso, at naglabas mula sa abogado ng isang pagtatapat ng katotohanan. Ang paraan upang alisin ang kadiliman ay ang pag-amin ng liwanag.
Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang pagkakamali ay ang paglalahad ng katotohanan. Ito ay ang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos na nagpapakita ng kapinsalaan at kasalanan ng puso na nakasentro sa sarili. Isang lalaki, ang sabi ni Jesus, ang bumababa mula sa Jerusalem patungong Jericho, at siya'y nahulog sa gitna ng mga tulisan, na kapwa hinuberan siya at binugbog, at umalis, na iniwan siyang halos patay. At nagkataon na ang isang saserdote ay bumaba sa daang yaon, at nang kanyang makita siya, ay dumaan siya sa kabilang dako. At sa gayon ding paraan ang isang Levita, nang siya'y dumating sa dakong iyon, at nakita siya, ay dumaan sa kabilang dako. Lucas Kapitulo 10 versikulo 30 hanggang 32, or v. Ito ay hindi kathang-isip na tagpo, kundi isang aktwal na pangyayari, na kilala na eksaktong kinakatawan. Ang saserdote at ang Levita na dumaan sa kabilang dako ay kasama ng mga nakikinig sa mga salita ni Kristo. Sa paglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho, ang manlalakbay ay kailangang dumaan sa isang bahagi ng ilang ng Judea. Ang kalsada ay patungo sa isang mabangis, mabatong bangin, na pinamumugaran ng mga magnanakaw, at kadalasan ay pinangyarihan ng karahasan. Dito sinalakay ang manlalakbay, hinuberan ng lahat ng mahalaga, nasugatan at nabugbog, at iniwang kalahating patay sa tabi ng daan. Habang siya'y nakahiga ng ganito, ang saserdote ay naparoon sa daang iyon, ngunit sumulyap lang siya sa sugatang lalaki. Pagkatapos ay nagpakita ang Levita. Nagtataka siyang malaman kung ano ang nangyari, huminto siya at tumingin sa nagdurusa. Siya ay nahatulan ng kung ano ang nararapat niyang gawin, ngunit ito ay hindi isang kanais-nais na tungkulin. Nais niyang hindi siya pumunta sa ganoong paraan, upang hindi na niya makita ang sugatang lalaki. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na ang kaso ay hindi sa kanya. Ang dalawang lalaking ito ay nasa sagradong katungkulan, at nagpahayag na nagpapaliwanag ng mga kasulatan. Sila ay kabilang sa klase na espesyal na pinili upang maging mga kinatawan ng Diyos sa mga tao. Dapat silang maawa sa mga mangmang, at sa mga naliligaw ng landas, Hebreo Kapitulo 5 versikulo 2, upang maakay nila ang mga tao na maunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gawaing itinawag sa kanila ay kapareho ng inilarawan ni Jesus bilang kanya nang sabihin niyang, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako ay pinahiran niya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha, sinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag na puso, upang ipangaral ang paglaya sa mga bihag, at ang pagbabalik ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga nangabagbag loob. Lucas Kapitulo 4 versikulo 18. Tinitingnan ng mga anghel sa langit ang paghihirap ng pamilya ng Diyos sa lupa, at handa silang makipagtulungan sa mga tao sa pag-alis ng pang-aapi at pagdurusa. Ang Diyos sa kanyang pangangalaga ay dinala ang pari at ang Levita sa daan kung saan nakahiga ang sugatang nagdurusa, upang makita nila ang kanyang pangangailangan ng awa at tulong. Tinitigan ng buong langit kung ang mga puso ng mga lalaking ito ay maaantig ng habag sa paghihirap ng tao. Ang tagapagligtas ay siyang nagturo sa mga Hebreo sa ilang, mula sa halijing ulap at apoy ay nagturo siya ng ibang aral mula sa natatanggap ngayon ng mga tao mula sa kanilang mga pari at guro. Ang maawang mga probisyon ng batas ay umabot kahit sa mababang mga hayop, na hindi maipahayag sa mga salita ang kanilang pagnanasa at pagdurusa. Ang mga tagubilin ay ibinigay kay Moises para sa mga anak ni Israel sa ganitong epekto, kung masumpungan mo ang baka ng iyong kaaway o ang kanyang asno na naliligaw, tiyak na ibabalik mo iyon sa kanya. Kung iyong makita ang asno niyaong napupuot sa iyo na nakahiga sa ilalim ng kanyang pasan, at hindi mo siya tulungan, tunay na tutulungan mo siya. Exodo Kapitulo 23 versikulo 4, 5. Ngunit sa lalaking nasugatan ng mga tulisan, iniharap ni Jesus ang kaso ng isang kapatid na nagdurusa. Gaano pa nga dapat ang kanilang mga puso ay naantig sa habag sa kanya kaysa sa isang hayop na pasan. Ang mensahe ay ibinigay sa kanila sa pamamagitan ni Moises na ang Panginoon nilang Diyos, isang dakilang Diyos, isang makapangyarihan, at isang kakilakilabot, ay naglalapat ng kahatulan sa ulila at balo, at umiibig sa dayuhan. Kung kaya't iniutos niya, mahalin nga ninyo ang dayuhan. Iibigin mo siya gaya ng iyong sarili. Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 17 hanggang 19, Levitico Kapitulo 19 versikulo 34. Sinabi ni Job, ang dayuhan ay hindi tumira sa lansangan, ngunit binuksan ko ang aking mga pinto sa manlalakbay.
At nang ang dalawang anghel na anyong mga tao ay dumating sa Sodoma, si Lot ay yumukod ng kanyang mukha sa lupa, at nagsabi, "Narito ngayon, aking mga Panginoon, isinasamo ko sa inyo, na pumasok sa bahay ng inyong lingkod, at manatili sa buong gabi." Job Kapitulo 31 versikulo 32, Genesis Kapitulo 19 versikulo 2. Sa lahat ng mga araling ito ay pamilyar ang saserdote at ang Levita, ngunit hindi nila ito dinala sa praktikal na buhay. Sinanay sa paaralan ng pambansang pagkapanatiko, sila ay naging makasarili, makitid, at excusable. Nang tingnan nila ang sugatang lalaki, hindi nila matukoy kung siya ay mula sa kanilang bansa o hindi. Inisip nila na maaaring siya ay kabilang sa mga Samaritano, at sila ay tumalikod. Sa kanilang pagkilos, gaya ng inilarawan ni Kristo, ang abogado ay walang nakitang salungat sa itinuro sa kanya tungkol sa mga hinihingi ng batas. Ngunit ngayon isa pang eksena ang ipinakita, isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan ng nagdurusa, at nang makita niya siya, ay nahabag siya sa kanya. Hindi niya kinwestiyon kung ang estranghero ay isang Hudyo o isang Hentil. Kung ang isang Hudyo, ang Samaritano ay alam na, kung ang kanilang kalagayan ay nabaligtad, ang lalaki ay duduraan ang kanyang mukha, at dadaan siya ng may paghamak. Ngunit hindi siya nagdalawang isip dahil dito. Hindi niya naisip na siya mismo ay maaaring nasa panganib ng karahasan sa pamamagitan ng pananatili sa lugar. Sapat na sa kanyang harapan ang isang taong nangangailangan at naghihirap. Hinubad niya ang sarili niyang kasuotan na siyang pamtatakip sa kanya. Ang langis at alak na ibinigay para sa kanyang sariling paglalakbay ay ginamit niya upang pagalingin at palamigan ang sugatang lalaki. Itinaas niya siya sa kanyang sariling hayop, at bumalaw ng dahan-dahan kasama ng pantay na lakad, upang ang estranghero ay hindi mabalisa, at magdusa ng mas matinding sakit. Dinala niya siya sa isang bahay tuluyan, at inalagaan siya buong gabi, pinagmamasdan siyang magiliw. Kinaumagahan, habang bumuti ang may sakit, ang Samaritano ay nakipagsapalaran na magpatuloy. Ngunit bago gawin ito, inilagay niya siya sa pangangalaga ng tagapangasiwa, binayaran ng mga singil, at nag-iwan ng deposito para sa kanyang kapakinabangan, at hindi nasiyahan kahit na dito, gumawa siya ng probisyon para sa anumang karagdagang pangangailangan, na sinasabi sa punong abala, "Alagaan mo siya, at anumang gugulin mo ng higit pa, sa muling pagparito ko, ay babayaran kita." Natapos ang kwento, itinuon ni Jesus ang kanyang mga mata sa abogado, sa isang sulyap na tila nagbabasa ng kanyang kaluluwa, at sinabi, "Alin sa tatlong ito, sa palagay mo, ang naging kapwa niya o nahulog sa mga tulisan?" Lucas Kapitulo 10 versikulo 36, ang abogado ay hindi, kahit na ngayon, ang pangalang Samaritano sa kanyang mga labi, at siya ay sumagot, siya na nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, at gayon din ang gawin mo." Kaya ang tanong, "Sino ang aking kapwa?" ay walang hanggang sagot. Ipinakita ni Kristo na ang ating kapwa ay hindi nangangahulugang isa lamang sa simbahan o pananampalatayang kinabibilangan natin. Wala itong reference sa lahi, kulay, o pagkakaiba ng klase. Ang ating kapwa ay ang bawat taong nangangailangan ng ating tulong. Ang ating kapwa ay ang bawat kaluluwang nasugatan at nabugbog ng kalaban. Ang ating kapwa ay ang bawat isa na pag-aari ng Diyos. Sa kwento ng mabuting Samaritano, nagbigay si Jesus ng larawan ng kanyang sarili at ng kanyang misyon. Ang tao ay nalinlang, nabugbog, ninakawan, at sinira ni Satanas, at iniwan upang mapahamak, ngunit nahabag ang tagapagligtas sa aming walang magawang kalagayan. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian, upang iligtas tayo. Natagpuan niya kaming handa na para mamatay, at kinuha niya ang aming kaso. Pinagaling niya ang aming mga sugat. Tinakpan niya tayo ng kanyang damit ng katwiran. Binuksan niya tayo ng kanlungan ng kaligtasan, at gumawa ng kumpletong probisyon para sa atin sa kanyang sariling mga singil. Namatay siya para tabyusan tayo. Itinuro ang kanyang sariling halimbawa, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, "Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, ay ibigin din ninyo ang isa't isa." Juan Kapitulo 15 versikulo 17, 13-34. Ang tanong ng abogado kay Jesus ay, "Ano ang gagawin ko?" At si Jesus, na kinikilala ang pag-ibig sa Diyos at sa tao bilang kabuuan ng katwiran, ay nagsabi, "Gawin mo ito,
at ikaw ay mabubuhay. Sinunod ng Samaritano ang mga dikta ng isang mabait at mapagmahal na puso, at dito napatunayan na siya ay isang tagatupad ng kautusan. Sinabi ni Kristo sa abogado, "Humayo ka, at gayon din ang gawin mo." Ang paggawa, at hindi pagsasabi lamang, ay inaasahan sa mga anak ng Diyos. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad na gaya ng Kanyang paglakad. Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 6. Ang aral ay hindi gaanong kailangan sa mundo ngayon kaysa noong ito ay nahulog mula sa mga labi ni Jesus. Ang pagkamakasarili at malamig na pormalidad ay halos napatay ang apoy ng pag-ibig, at pinawi ang mga biyayang dapat maging mabango sa pagkatao. Maraming nagpapahayag ng Kanyang pangalan ang nawalan ng paningin sa katotohanan na ang mga Kristiyano ay dapat kumatawan kay Kristo. Maliban kung may praktikal na pagsasakripisyo sa sarili para sa ikabubuti ng iba, sa bilog ng pamilya, sa kapitbahayan, sa simbahan, at saan man tayo naruroon, kung gayon anuman ang ating propesyon, hindi tayo mga Kristiyano. Iniugnay ni Kristo ang Kanyang interes sa sangkatauhan, at hinihiling niya sa atin na maging kaysa niya para sa pagliligtas ng sangkatauhan. Tinanggap ninyo ng walang bayad, sabi niya, magbigay ng walang bayad. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 8. Ang kasalanan ang pinakadakila sa lahat ng kasamaan, at tayo ay maawa at tumulong sa makasalanan. Maraming nagkakamali, at nakadarama ng kanilang kahihiyan at kanilang kahangalan. Gutom sila sa mga salita ng pampatibay loob. Tinitingnan nila ang kanilang mga pagkakamali at kamalian, hanggang sa sila ay halos madala sa desperasyon. Ang mga kaluluwang ito ay hindi natin dapat pabayaan. Kung tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo dadaan sa kabilang panig, na malayo hanggat maaari sa mga taong higit na nangangailangan ng ating tulong. Kapag nakikita natin ang mga tao sa paghihirap, sa pamamagitan man ng kapigatian o sa pamamagitan ng kasalanan, hinding-hindi natin sasabihin, ito ay walang kinalaman sa akin. Kayong mga espiritual, ipanumbalik ang ganyan sa espiritu ng kaamuan. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 1. Sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, itigil ang kapangyarihan ng kaaway. Magsalita ng mga salita ng pananampalataya at katapangan na magiging isang nakapagpapagaling na balsamo sa nasugatan at nasugatan. Marami ang nawalan ng pag-asa at nawalan ng pag-asa sa matinding pakikibaka sa buhay, nang ang isang salita ng magiliw na pagpapasaya ay magpapalakas sa kanila upang magtagumpay. Kailanman ay hindi tayo dapat dumaan sa isang nagdurusa na kaluluwa ng hindi nagsisikap na ibigay sa Kanya ang kal-iwan kung saan tayo ay inaaliw ng Diyos. Ang lahat ng ito ay isa lamang katuparan ng simulain ng kautusan, ang prinsipyo na inilalarawan sa kwento ng mabuting Samaritano, at nahayag sa buhay ni Jesus. Ang Kanyang pagkatao ay nagpapakita ng tunay na kahalagahan ng batas, at nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa ating kapwa gaya ng ating sarili. At kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpakita ng awa, kabaitan, at pagmamahal sa lahat ng tao, sila rin ay sumasaksi sa katangian ng mga batas ng langit. Sila ay nagpapatutuo sa katotohanan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagpapabalik loob ng kaluluwa. Awit Kapitulo 19 Versikulo 7. At ang sinumang hindi magpakita ng pag-ibig na ito ay lumalabag sa batas na inaakala niyang iginagalang. Sapagkat ang espiritong ipinakikita natin sa ating mga kapatid ay nagpapahayag kung ano ang ating espiritu sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa puso ang tanging bukal ng pagmamahal sa ating kapwa. Kung sinasabi ng isang tao, iniibig ko ang Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong mamahalin niya ang Diyos na hindi niya nakita? Mga minamahal, kung tayo ay nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 20-12. Dito nagtatapos ang Kabanata 54. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.